maganda ang paglilingkod mo. O ikaw rin ang mapapahiya ka sa Panginoon. Yan po ang sinabi ng Bible. Marami pong mapapahiya sa araw ng hukuman niya. Pero kung ginawa mo naman ang the best mo, kasi si Lord po, ang hinahanap niya yung the best, hindi po yung bahala na. Hindi yon. Ang nais ni Lord na paglilingkod natin, yung maibigay mo sa Kanya talaga yung the best. Kaya nga, nakita niyo, sino ba ang tatay natin sa pananampalataya? Sino? Si Abraham. Tinisting si Abraham ng Panginoon. Ano pong hiniling niya kay Abraham? Anak mismo. So natesting doon si Abraham. Pero hindi niya po ito ipinagkait. Dahil alam ni Abraham na ang pagtesting sa kanya ay upang makita kay Abraham kung susunod siya. So lahat po tayo dumadaan dyan. Kaya ay ibigay natin yung the best. At nais ko pong pasalamatan na bumati. Kahit man lang sa bati ay napasaya tayo. Amen? Okay, so tayo po ay dadako sa ating mensahe. Dito po sa Matthew. Chapter 25, verse 6. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. At sa verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. So ito po ay eksena ng coming ni Lord. Sa halos lahat po ng relihiyon, si Lord po ay coming pa lang. Pero ito pong ating tatalakayin, tingnan niyo po kung si Lord ba ay parating o dumating. Ito pong kasi mahalaga po kasi itong 10 virgins, coming po ni Lord ito. Okay, so tingnan natin. Ngayon, yung pong verse 10, sabi niya, At samantalang sila'y nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. So, ang nakasama lang dito ni Lord, yung nakahanda. Okay? At pagkatapos noon, isinarado na ang pinto. Ibig sabihin, pag sinabi pong close na ang door, wala ka ng pag-asa pag nasa labas ka. Wala na pong tsansa na magkaroon pa siya ng pagkakataon na matulad doon sa 5 wise virgins. So kaya ngayon, tatalakayin natin, sino itong foolish, sino itong wise. At kung ikaw ay hindi wise, titiyakin ko sa iyo, hindi ka makakasama ang Panginoon. So, anuin muna natin ang eksena. Verse 1. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga, yun, 10 virgins, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. So, ang eksena po rito, 10 sila na kinuha ang kanilang mga ilawan, lumabas para salubungin ang Panginoon. So, yung pong bridegroom, si Lord po ito. Tayo po, ganun po ang ating eksena rin noon, na tayo'y sasalubong. Pero ang tanong, ilan sa atin ang nakasalubong si Lord? At ilan yung hindi? Verse 2, At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. So, 2 klase po lagi ang
Pareho po itong believers, ha? Kasi 10 virgins, ang kanilang layunin para salubungin si Jesus. Hinihintay ng 10 virgins na ito ang coming ni Lord. So, parating si Lord sa oras na ito. Okay. Ngayon, hindi po lagi parating. Baka naman dumating na rin dito. Ha? So, lagi pong 5. Saan ka dito nakalagay? Sa matalino o sa mangmang? Ano nga yung mangmang? Ang kahulugan ng mangmang? Sa school? Ub-ub. Sabi niya, 3. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. So siguro, yung ilawan nila, kasi po nung panahon, ako dinatnan ko pa ito sa Bicol noon, hindi po gas ang pang-ano sa gasera. Langis po ng nyug. Kasi mas matagal yun, maubos yung langis. So dito, ang ilawan nila ay langis. At itong 5 mangmang, wala silang dala. Okay. Datapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Ayun. So itong 5 matatalino, bukod sa may laman na yung gasira nila, ilawan nila, meron pa silang extra. Pasiguro. Kasi ang kanilang dito, kumbaga, pare-pareho sila naghihintay. At hindi nila alam kung anong oras darating. So, paano yung kung wala kang langis? Kumbaga, malayo yung parating na yun, hindi pa darating. So, maubusan ka ng langis. Kaya nagpasiguro, yan pong matalino, lagi siyang pasiguro. Lagi siyang tiyak bawat kilos niya. Okay. Ngayon, verse 5, samantalang nagtatagal nga ang kasintahan ngayon, katulad ngayon, kasi mula pa noong panahon ni Pablo, naghihintay na po ang tao sa pagdating ni Lord. Kaya sabi rito, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangangantok silang lahat at nangakatulog. Sa paghihintay, inantok silang 10. Okay. So, ito po ang kahulugan talaga nitong na inantok sila, nakatulog. Kasi sa haba ng church ages, ilang 1,000 taon po yan. So, lahat sila tulog na. Okay. Datapot pagkahating gabi, may dumating, ay may sumigaw. Anong sigaw? Narito, ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. So, yung pong midnight, doon po dumating, tawag dito ay midnight cry. Ngayon, kung titingnan mo po yung salitang midnight, tiningnan ko po ito kanina sa dictionary. Middle of the night. Sa kalagitnaan ng gabi. At siyempre, mag-uumpisa po ang padilim, alas 6. Okay, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Okay, so meron pang So, kalagitnaan, yung alas 12. So, itong midnight, sumigaw, alas 12. Okay. So, ano po yung kahulugan naman ng cry? Yung pong salitang cry ay to call loudly. Ano pa? To proclaim publicly or advertising. Ina-advertise na yung coming. Okay. Or announcement. Ang kahulugan po nito,
God is calling to all. So, ina-announce na niya, lahat, binibigyan ng pagkakataon, tinatawag. Ang problema, many are called, but few are chosen. Iyon po mahirap. Kasi doon sa mga tinawag ni Lord, dadaan ka po sa, testing. Lumusot ka kaya? Tawag doon. Inventory, tawag doon. I-inventory mo ang sarili mo. Tiyak ka ba na pasado ka? O evaluate. Sige nga kung ikaw ay karapat-dapat. Yun pong importante, karapat-dapat ka ba talaga? At kung ikaw ay natitesting, pasado ka ba? O yun pong ang dito. Akala kasi ng iba, pag dumadalo, iyon na. No. Hindi po magliligtas o hindi ka maililigtas nung pagdalo mo. Yung karakter lang, mga kapatid. Isa ng yan. Pasado ka ba sa karakter? Kasi stature of a perfect man, itong capstone, si Lord po yan. Okay? At ano po yun? Pag-ibig po yun. Capstone. Meron ka ba yan? O hanggang ngayon, ang puso mo may mga galit. Ay, hindi ka lulusot dito, mga kapatid. Kung meron ka pang galit sa puso mo, hindi ka lulusot dito. So, sabi dito, magsilabas kayo. So, saan ka lalabas? Iwanan mo na yung dati mong buhay. At marami pong ayaw iwanan ang dati niyang buhay. Pero ang tawag dito, sabi na, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So bago mo siya masalubong, iwanan mo yung kinalalagyan mo. So ang coming ni Lord, para lang ito doon sa nakaredy. So ngayon, tuloy natin basa. 7. Then all those virgins arose. Yan. Nung marinig nila na may tawag, gumising sila. At alam natin, ang panahon na ito, after church ages ito. So, ang coming ni Lord, hindi po sa 7 church ages. After ng 7 church ages. So, dumating si Lord, sabi niya. At sabi niya, then all those virgins arose and trimmed their lamps. So, pinag-igi ang kanilang mga ilawan. So, yung 10. Okay. 8. And the foolish said unto the wise. Ayun. So, yung pong mga mangmang, nakiusap sa matatalino. Anong sinabi? Give us of your oil. Ayun. Bigyan mo kami ng langis nyo. For our lamps are gone out. So, yung ilawan nila ay mamamatay na. So, magbigay naman kayo. Marami kayong langis dyan eh. Ngayon, binigyan ba? Okay. But the wise answered, saying, not so. Hindi pwede. Maramot ba itong 5 virgin? Hindi po sila maramot. Kaya lang, ang oil po kasi dito, Holy Ghost ito. Hindi po pwedeng ipamigay. Kailangan may sarili ka ring Holy Ghost para mag-ilaw ka. Dahil ito pong kasi po yung salitang midnight, deep or extended darkness. Amen? So, kadiliman. Ang mundong ito, madilim. So, kailangan mo dito ang ilaw. At ang ilaw dito, yung Holy Ghost. Siya yung langis. Kaya, kapag ang isang Kristiyanong sinasabi niya, wala sang langis, madilim po ang buhay niyan.
Hindi po yan masaya. Hello, akala natin pag dumalo, okay na. No. Ang dami mong dadaanan bago ka makatiyak sa iyong nais mangyari sa buhay mo. Marami kang dadaanan dito sa lupa. At dito, kailangan mo ang langis. So, tiyak mo ba? Taglay mo ang langis. Kasi importante po yan. Yung baptism of the Holy Ghost. Amen. So, sabi niya, dapat nagsisagot ang matatalino na nang nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Ayan, kung magbibigay kami sa inyo, pari-pari tayo maubusan. So, hindi pwedeng ipamigay ang Holy Ghost. Kailangan meron ka ring sarili. Kaya ang payo nila, magsiparoon muna kayo sa sentrum. Walang sentrum dito. So, sa bilihan. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. So, hindi po ito binibiling literal. Meron kang sakripisyo. So, tanong mo sa anong sakripisyo na nagawa mo? Yung dumalo, sakripisyo na yan? Meron kang gagawing paglilingkod, mga kapatid. Amen? At magsibili kayo ng ganang inyo. Yung para sa inyo rin. Ito. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ayan, noong pumunta na yung mangmang sa bilihan, ano nangyari? Ay dumating ang kasintahang lalaki. Ayan. Timing nila na sumalubong sila sa lisi. Yung pagdating ni Lord, yung bridegroom, kung kailan naman sila umalis, nagkasalisihan. Okay? At ano nangyari? Nagsiparoon sa pagbili ay nagdumating ang kasintang lalaki at ang mga nahahanda, yung wise, ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. Marriage supper pala ito, ano? Yung coming ni Lord, marriage supper. And the door was shut. Yung coming ni Lord, wala na po ito para sa hindi predestinado. Para po ito sa mga predestinado lang ang coming niya. At sino itong predestinado? Makikita mo ang buhay nila. Son of David po ito. Yung karakter niya maayos. Hindi po sila nagtatampo. Mahal niya ang kapatid. Narating na ba yan natin yun? Na mahal mo ang kapatid? Naramdaman mo na ba yan na lahat ng kapatid, mahal mo? Amen. Pero kung may kinaiinisan ka, hindi mo narating. Kasi ang pag-ibig po mga kapatid, wala kang kinaiinisan. Lahat na pagpapasinsya, sabi nga ng 1 Corinthians 13, mapagpahinuhod. Amen? Ngayon, ang pagdating ni Lord, isang eksena na hindi po ito inaasahan. Kaya nga, ang dami pong naghihintay kay Lord kasi hanggang ngayon, hindi nila alam kung anong darating, anong oras. Pero dito, dumating si Lord sa mga matatalino lang. At sino po yung matatalino? Sila yung mga may reserve na langis. At ano yung langis? Holy Ghost. Amen. Wala pa po tayo sa ano. Ngayon, yung mangmang, ito na. Nasarado na yung pintuan. Dumating na yung 5. Nakabili rin. Siguro. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, kumakatok na sila doon sa pintuan. Buksan mo kami. Parang panahon ni Noe, ano? Buksan mo na kami, Noe, ito na kami. 12.
Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Ayun po ang masakit. Yung mga mangmang na Kristiyano, hindi po yan binibigyan ng pagkilala ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay talagang Kristiyano ka, ibigay mo na yung the best mo. Hindi yung, mula pa noon, hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Ay, nakakatakot na yan. Kapag ganon ka na noon at hanggang ngayon, ganon ka pa rin, iyan po'y nakakatakot na. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asang mabago. So kung kaya mong ayusin mo na habang hindi pa huli. Amen? Baka mamaya dumating ang araw, sisi ka. Sana nakinig ko kay pastor. Ayusin mo na ngayon. Amen? Okay. Dito po sa midnight. Ano mo nga dyan sa midnight? Midnight cry. PowerPoint. Nakita mo? Dito po sa influencing. Sabi po ng propeta. The seventh watch, he come in. So ano po yung seventh watch? Church ages po ito. Okay. Some fell asleep in the first watch. Okay, sa panahon po ni Paul. Second, third, fourth, fifth. And in the seventh watch, there come a cry. So, pagkatapos ng seventh church age, mayroon ng announcement na darating na ang Panginoon, na bridegroom. The seventh church age, that's the watch, the age that watch it. And this is the Laodicean church age. So, yung pang-pito, Laodicean po yun. Okay? At the end of it, amen. So, why won't you awake? So, doon pa sa after ng church ages, ginigising na lahat. Yung mga nasa second coming, gumising na kayo. Kaya kayong mga second coming, kung may nakikinig sa inyo second coming, matagal na tayong sinasabihan, bumangon na kayo dyan. Dahil si Lord, wadjala. Sabi niya. Why won't you awake, ye saints of the Lord? Why slumber when the end is nearing? Bumangon na kayo. Kaya nga ang dami po ngayong hindi pa rin bumabangon. Second coming. Dumating si Lord after ng, kasi ang second coming po, mula kay Pablo sa Ephesians hanggang sa Laodicea, first coming po, second coming po yan. Amen, kasi ang first coming, yung Old Testament, hanggang sa kapanganakan ni Jesus Christ, first coming po yun. Nung ipanganak si Lord, hanggang doon sa Pentecost, second coming niya yun. So ngayon, ito pong calling niya, after ng 7 church ages, tumatawag na siya, magsilabas na kayo dyan. Bakit? And in the seventh watch, there come a cry,
Behold, the bridegroom cometh. The seventh church age, that's the watch, the age that watch it. And this is the Laodicea church age at the end of it. Why won't you awake? What ayun yung gumising? Ye saints of the Lord, why slumber when the end is nearing? So, nagpapahiwatig na po dito ang propeta sa calling ni Lord na magtatapos na ang mundo. Recognizing your day. The church age has ceased. Ano raw yung church ages? Tapos na. Lumipas na. The seals has been opened that prove what they left out in the church age. And the message has been given. Israel is on the scene. At alam natin, ang Israel, kung sabi po, mismo si Pablo sa Romans, hindi na po yan ang tunay na Israel. Ang Israel ngayon, nasa third coming. Believer ng third coming. Wala po sa, kahit na doon ka ipinanganak sa Israel, hindi ka po Hudyo. Ang Hudyo ngayon, mananampalataya ng mensahe ng panahon. Okay. Testimony on the sea. Don't you know? The rapture will come so sacred. Ano raw yung rapture? Pag dumating ang rapture, ano? Paano mo ngayon malalaman kung rapture na o hindi pa? Amen. Kaya nga, kung wala kang propeta, hindi mo malalaman na nag-rapture na. Sabi rito, so ang rapture daw ay napakasikreto and going away. Some of these times, you won't even know it happens. So ang rapture, hindi mo malalaman na mangyayari. Kaya nga dapat sa isang Kristiyano lagi siyang prepared. Dahil hindi mo alam kung anong oras o darating ang Panginoon. It will be gone. And you will wonder what happened. Magtataka ka, ano nangyari? At iyan po nangyayari ngayon. Nagtataka sila. Okay. Trying to do. It will close the eyes of every theologian when he comes for his bride. So lahat ng nagtuturo, mga theologian na tao, nag-aaral ng Bible, nagtuturo, sarado ang kanilang mga mata. Sa pagdating, sabi niya, when he comes for his bride. So ang sadya lang ni Lord dito, yung wise virgin, yung may Holy Ghost. She will be taken up in the middle of the night. Kasi po itong sabi nga ng kanina, deep or extended darkness or blackout. So ang pagdating ni Lord, bakit blackout? Kasi mula noong panahon ni Paul, medyo kumbaga sa buwan, buo pa yung liwanag. Pero dumating si Iranios, si Columba, padilim ng padilim. At pagdating sa Laodicea, blackout na, eclipse. At kung kailan eclipse, doon dumating si Lord. Doon sa blackout ang church, doon dumating si Lord. In the middle of the night. As it was to them, they won't even see her go. So ang rapture, hindi ito makikita ng mga theologian na umalis na pala. Pero hindi po ito literal na umalis. Umalis ka sa sanlibutang ito. Yung pamumuhay mo, katulad ng testimonyo ni Faith kanina, na may battle din siya sa school, pero hindi siya ma-influensya ng sanlibutan. Iyan po yung na-rapture na. Hindi ka na naiwan dito sa lupa na puro panlupa ang utak mo.
Ang utak ng isang totoong Kristiyano, puro makalangit na. Hindi siya nag-iisip kasi, katulad yan. Sabi ko nga kay Brother Joshua, ang blessing ka ako, Brad. Nasaan makakuha ang Diyos? Nasa Saudi lang? O ganun, ulitin ko ang tanong, nasa Saudi lang ba ang Diyos? Wala sa Pilipinas? Palagay nyo? Kasi marami nag-abroad, wala namang sanang masama. Pero kung ang dahilan mo, doon ka pagpapalain ni Lord, mali po yan. Ang blessing ni Lord, kahit saan ka pumunta, kung naging tapat ka sa Diyos, tapat ang Diyos. O ang layunin niyo, sinabi ko to, huwag ka magagalit, Brother Joshua. Sa 8 years, na pagpunta mo ka ako sa iyo, pagpunta mo sa Saudi, ang layunin mo may pagawa ang bahay nyo. Nasaan? Nagawa ba? So, tama yung sinabi ni Angel kanina, na kung hindi kalooban ni Lord, wala kang magagawa dito. Kaya nga, pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano, magpakatapat siya sa Diyos. Hindi po problema kay Lord ang blessing. Ang problema ay ikaw. Hindi si Lord. Amen. So, kung tayo po ay magiging tapat kay Lord, ba't kailangan mo mag-abroad? Wala bang pera ang Pilipinas? Ay, mali-malita na nga ang nawawala sa ilang malita. Oh. Eh, umaapaw nga ang pera dito. Mabiro mo yan. Mali-malita. Oh. So may pera dito, kaya lang, i-check mo ang sarili mo. Tapat ka ba sa Panginoon? Kasi kasi mga kapatid, isa sa mga dinidemand ni Lord sa atin, yung service, yung fellowship. Mahalaga po kay Lord yung fellowship. Ngayon, paano ka makapag-fellowship sa abroad? Lagay nyo. Ako, hindi sa nag-ano tayo. Pag sa abroad ka, maaaring nanonood ka. Kaya mo bang sumayaw doon? Habang tayo papalakpakan dito. Kaya mo bang gawin yan doon? Hindi mo yun magagawa doon. Pero kung nandito ka, masaya ka nakakapag-fellowship ng tama. Hindi mo yun magagawa sa abroad. Sabi rito, it will close the eyes of every theologian. Hindi nila makikita ang coming ni Lord, pati rapture. When He comes for His bride, ang sadya lang ni Lord sa lupa, wise virgin. She will be taken up in the middle of the night, as it was to them. They won't even see her go. Nakita ba nila na tayo na rapture na? Hindi nila ito makikita. Amen. She did not hear with the shock. She is now a dry shock. Ano po yung shock? Tuyong ipa. It's past. So, yung rapture, yung coming, it's past. The Spirit of God passed through her. It's true. And she will not be here with a vindicated seed word. She sure will not be. She will not be in the rapture. Hindi sila makakasama. Sino? Yung dry shock. Kasi ang ipa, wala pong buhay dyan. Ang may buhay, kumbaga sa palay, yung may laman. Pero kung yan ay ipa, para lang yan doon sa pangsunog. Sabi niya, she will not be in the rapture. Kaya hindi nila mararanasan. Samantalang yung mga true believers, naranasan nila, na-experience nila yung pagiging raptured. Okay. God in His simplicity. He's already told us this. Sinabi na ito ni Lord eh. The rapture, then, judgments will strike. Ngayon, ang judgment ba hindi pa nangyayari? Palagay nyo. Kasi after the rapture, He's already told us the rapture. Then, judgment will strike.
Ano, hindi ba judgment yung nangyayari ngayon sa buong daigdig? Tsunami, lindol, bagyo, baha. Amen? Kailan lang, ilan lindol na naman yung dumaan. Ang daming patay. Sa abroad, anong bansa yun? Venezuela. Mahigit 2,000 ang patay. So, hindi yan judgment? So, after the rapture, judgment will strike. Sin, yung kasalanan, nandyan yung pagnanakaw, ang gobyerno mismo, ang problema. So, may sabi nga nung isang gusto mo bang kahit na may kasalanan ka, hindi ka makulong? Magnakaw ka. Pag magnanakaw ka, hindi ka makukulong. Yun ang sabi po ng isang vlogger. Tama naman, ang daming magnanakaw, nasa laya. So ito na pinakamasama na gobyerno na nangyari sa Pilipinas. Itong gobyerno ngayon. Hindi po ako may sabi. Andyan nanonood po ako. Ang daming mga nagsasalita dyan. Hindi ako may sabi niyan. So, sin, plagues, mga salot, sickness. Minsan nga, sino ba yung pinuntahan ko dyan noon? Sa hospital? Si Brother Andy yata, nagkalat ang may sakit dyan sa daan. Sa hallway ng hospital. Wala nang paglagyan na kwarto. Puno. Sabi rito, and everything. The people will cry for death to take them when the judgment, okay. So marami nang, Lord, kunin mo na lang ako. Hindi na nila kaya yung hirap na nadadanasan. The people will cry for death to take them when the judgment. Lord, why is this judgment upon us when you said that there be a rapture first? Bakit nangyayari ito sa akin, Lord? Di ba dapat mag-rapture muna? Di ba? So ang tanong dito, sumisigaw sila na mamatay na sila. Okay? Nagtanong sila, bakit may hukom na ngayon? Hindi ba dapat rapture muna? He will say, sino yung he? Si Lord. He will say, it's already come. And you didn't know it. Tapos na ang rapture, tapos na ang coming. Hindi nyo alam. Ang nakakaalam lang nito, yung mga may Holy Ghost. Ayan po ang masakit sa mga second coming. Anong Holy Ghost po ang tatanggapin yan? Ay, mga wise virgin lang po ang pwedeng tumanggap. It's already come and you didn't know it. God hiding Himself in simplicity. Paano malalaman? Oh my, all right, sabi niya. It's already happened and you knew it not. Nangyari, pero hindi nyo anya alam. So kaya nga, ito pong kasi wala na pong future na coming, wala pong future na rapture. Kasi may judgment na nga eh. Okay, after ng rapture, judgment ang kasunod. Mga salot. Ito na nga yun eh. Pero meron pang pong final na mga salot. Dito po sa sa Laodicea. Laodicean church age. Now think on this. The church shines in the reflected light of Christ. So tayong mga kapag po ang isang Kristiyano totoo, nagniningning po yan. Dahil sa reflection ng ilaw ng Panginoon. So i-check mo sarili mo, nagniningning ka ba? Meron bang nakikita sa iyo na glowing? Nag-glow ka? O puro problema ang
mukha mo. Okay. He is the sun. Sino po si Lord? Ang sun. The church is the moon. So, ang moon po, wala pong sariling liwanag yan. Yung reflection ng sun, kaya po nagliliwanag yan. Nagre-reflect ba sa'yo si Lord? Kasi kung nagre-reflect sa'yo si Lord, kung ano ni Lord, ganun ka. Pero kung madilim ka, walang reflection na nangyari. Kasi dapat dito, bilang ang isang moon, wala pong sariling liwanag yan. Nagliliwanag yan doon sa reflection ng araw. The church is the moon. Thus, this orb of light is the moon. It had decreased from almost a full moon in the first age. Ayan, kay Paul. Sa first age, sa Ephesians, full moon. Kumbaga maliwanag nun. Ang church age. Thus, sliver in the fourth. Okay, so pagdating sa fourth age, medyo tagilid na ng konti. But in the fifth age, it began to grow. Ayun, parang gumanda ng ikalima, no? In the sixth, it took a great step of growth forward. Ayun, kumbaga gumanda, no? So, church 6. In part of the seventh age, panahon po ni Brother Branham ito, it was still growing. When, ayan. So, nagpapatuloy pa sana sa panahon ni Brother Branham. Okay. When suddenly, it stopped short and waned to almost a nothingness. So that instead of light, it was the blackness of apostasy. So, may pumasok na problema noong panahon na ni Brother Branham. Okay. Halos wala na niya. Almost a nothingness. So that instead of light, it was the blackness of apostasy. And at the end of the age, it had ceased to shine, for darkness had taken over. Ayun. So ang mga iglesia sa panahon ni Brother Branham, dumating yung dilim. Kaya wala na pong ilaw na makita sa mga membro. Hindi na nga sila naniniwala doon, sabi nga ang vision ni Brother Branham. Yung gabundok na tinapay, wala nang kumakain. At mga membro niya mismo, ayaw nang kumain doon sa mensahe niya. Kasi may pumasok na mensahe. Sabi niya, Christ was now outside the church. At iyan po ang kalagayan ni Lord. Paano matitiyak na si Lord nasa loob ng church? Kapag ka nandyan sa kanilang mensahe. Sa pintuan. Kasi sarado na si Lord at mga believer. At nangyari po yan sa panahon ni Brother Branham. Noong ang mensahe hindi na kinakain ng tao. Ayaw nilang tanggapin ang mensahe ng propeta. Iyan po yung panahon na sinaraduhan na nila si Lord. Okay? Sabi niya, Christ was now outside the church. Here is the sign in the sky. The last eclipse of the moon was a total eclipse. It went in 7 stages. In the 7th stage, the total darkness came as the Pope of Rome, Paul VI, went to Palestine to make a holy tour of Jerusalem. He was the first Pope to ever go to Jerusalem. The Pope is named Paul VI. Paul was the first messenger. And this man goes by that name. Notice, it is the 6th, or the number of the man. This is more than a coincidence. Hindi po ito coincidence lang. And when he went to Jerusalem, the moon, or the church, went
into total darkness. Sa panahon niyo. Kaya, panahon po ito ni Brother Branham. Kaya nga, ang ano noon, ay sabi kanina, sumisigaw na, magsilabas na kayo dyan. Ha? This is it. This is the end. This generation shall not pass away until all be fulfilled. Even so, Lord Jesus, come quickly. Dito po ako magtatapos. Shalom. Which that was the church. Ano yun? The moon is the church. Represents the church. And before the church, the shadow of the world crosses the moon. Okay. And the shadow of worldlyism, the shadow of worldliness, worldly church, has swept across to block out the entire light of the Bible. So ano po ang nagpapadilim ngayon? Yung mga Kristiyano na wala naman sa katotohanan. Ito po ang nagbibigay kadiliman sa daigdig na ito. Huwag mong sabihin nasa third coming ka, pero ang buhay mo palyado. Kasi sabi nga ni Jackie kanina, the beauty of the church is the character. Kumusta ang ating mga karakter, mga kapatid? Pag hindi pa rin nababago yan, mas malaki pong question yan kasi ang tagal mo nang nagsisimba pero walang nababago sa buhay mo. Nakakatakot po yan. Wala kang pagbabago. Sabi niya? And the shadow of worldlyism, the shadow of worldliness, worldly church has swept across to block out the entire light of the Bible. So, ang nagpapadilim sa buong daigdig ng yung mga makamundo. Hindi na ako makamundo. Mga kapatid, kahit na hindi mo na ginagawa yung pangmundo, yung karakter mo ang kumustahin mo. Kumusta ng karakter mo? Kasi pag ang mali ang karakter mo, pangmundo pa rin yan. Tama, hindi ka na nagpapantalon kung ikaw ay babae, hindi ka na rin nagpapalda kung lalaki ka, hindi ka nagpapahaba ng buhok kung lalaki ka. Hindi po yan ang basihan. Yung karakter mo ang ayusin mo. Kasi kapag hindi naayos ang karakter mo, ginagawa mong madilim ang daigdig. Amen. So, liliwanag lang ito mga kapatid na daigdig kung lahat tayo makitang nagniningning. Pero ang tanong, nagniningning ka ba? O puro dilim ang makita siya? Shalom uli. The hour is upon us. Darkness, gross darkness. Gross darkness on the people now. So hindi po ang tinutukoy na madilim, itong daigdig lang. Ang madilim na sinasabi ng propeta, tao. Kasi yung worldliness, ando sa kanila. That's what it is. What does it all mean? Where are we standing? What hour are we in? How close we are to the coming? Gaano nakalapit tayo sa coming ni Lord? Why? You say, when all they have a revival, fear not, little flock. It's your Father's good will to give you the kingdom. What does it mean? God has begun to separate the light from the darkness. Pressing it behind like He did in the beginning to show the dawn of a new day. The church ages are fading out. Pardon me, the church ages are fading out. God is pressing the darkness into a place. It has to do it to fade out the church organization, fade out the world. The world is covering the thing over, and worldlyism has took the whole thing.
So, iba tayo gagaya dito. Kaya nga, the beauty of the church, character. Iyan po ang pagsikapan natin para tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi kanina, nung isinarado ang pinto, wala na pong pag-asa. Amen? Sarado na kasi. Oh. Pero, kung ikaw talaga predestinado, ba't hindi mo ayusin ang buhay mo? Baka sakali, may pag-asa ka pa. Diba? Kasi sarado na nga eh. Sarado na ang coming. Sarado na ang rapture. Wala na. O ano pang hinihintay mo dyan? Last. Now I say to the church, Shalom, God's peace. Peace. Every true Hebrew, when he meets another, it's Shalom. Other words, good morning. God be with you. God's peace go with you. It's a good morning. How do you do it? How do you do? It's breaking day, church. It's darkness upon the people. Kadiliman na ito sa kanila. Pero sabi rito sa mga believer, Shalom, peace. But it's good morning to the church. Christ is appearing among us. Amen. That's Him among us. Sino yung nasa atin? That's Him. His word being identified. Shalom. The great day is fixing to break. When the morning breaks, eternal bright and fair. When His chosen ones shall gather to their home beyond the sky. When the roll is called up yonder, I'll be there. Our names are on His book. We'll be there. Shalom. Good morning. Peace be unto you. The darkness is separating itself from the light. So, hindi po pwedeng magsama ang darkness at ang light. Humiwalay ka sa darkness. At para ka makatiyak na wala ka sa darkness, character. Kasi ang hindi tamang character, darkness po yan. Kung nagsisimba ka, nagpupuri ka, pero may character ka mali, nasa dilim ka pa rin. Wala ka pa rin sa liwanag. The darkness is separating itself from the light. God calls it the light, a doing. The light pressing itself in such a way until the darkness has to congregate together. They had a chance to accept it and they wouldn't do it. So, it's condensed. So, may mga talagang nakatalaga. Kahit ano pong mensahe ang marinig ng tao, nakatalaga siya sa parusa. Hindi po lahat ng tao. At sabi ko nga, at sabi po ito ng prophet, in every church, there is always 3 kinds of believers. At mas marami po yung hindi totoo kasi 3 kinds of believers. Ang isa, true believer. Yung dalawa, unbeliever at make-believer. So, dalawa po yung hindi totoo. Sa bawat church. So, dito sa atin, saan ka nalagay? Sa true believer? O sa unbeliever? O sa mga nagkukunwari lang? So, ilagay mo ang sarili mo sa true. Para sigurado ka. Amen? Okay, God bless. Awit tayo.